Gagawa tayo ng mango tart. Ito ay bake pero hindi sa oven. Dahil gagamit tayo ng kaldero para sa improvised oven natin. Yes, dito natin ibibake ang ating tart. Pero kung may oven kayo, oo naman, pwede nyong ibake ang mango tart sa oven talaga. Kaya kung naghahanap kayo ng dessert para ngayong Pasko or New Year, ay nako, eto na ang mango tart. And ayan, eto ang ating mga sangkap. And syempre, ang star ng ating recipe, ang ating mangga. And please, pumili kayo ng matamis na mangga. Ang una nating gagawin ay ang ating crust. And sa walang mga oven, huwag mag-alala dahil improvised oven or kaldero ang gagamitin natin. Pero naman, kung meron kayong oven ay pwedeng lutuin or i-bake sa oven ang ating mango tart. Ayan, so meron tayo dito all-purpose flour. Lagyan natin ng asukal at konting asin. Tapos, i-mix na muna natin to. Okay. Tapos, ay ilagay natin yung ating margarine. Ito ay softened sa room temperature. Softened siya, pero firm to touch pa rin. Hindi siya yung parang lusaw. Ayan o. Ayan, so gamit ang ating tinidor ay i-cut natin ito. Ayan, so eto na siya. Ngayon naman ay maglagay tayo ng malamig na gatas. So eto ay 2 tablespoon lang. Mix natin yan. Okay. Okay, next, ang gagawin natin ay i-knead natin ito or imamasa natin until ma-form natin siya into a ball. Pero wag naman over yung ating pagkakamasa. Basta lang ma-form natin siya into a ball. And eto na siya. Okay, so ngayon, i-wrap na muna natin sa plastic. Tapos, ilagay natin sa chiller for mga 30 minutes to 1 hour. Ngayon naman ay gawin natin ang filling. Meron tayong condensed milk, egg yolks, cornstarch, at konting asin. Buksan natin ang apoy at haluin itong mabuti. Tapos ay haluin itong mabuti at lutuin ito until maging malapot ang kanyang texture. And dapat continuous ang paghahalo para hindi masunog ang ating mixture. And ayan, malapot na siya. Tapos ilagay natin yung ating mash na sweet mango. Maglagay din tayo ng diced na sweet mango. And then, lagyan natin ng margarine or pwedeng gumamit ng butter. Tapos ay i-mix natin ito until matunaw yung ating margarine. Okay, sa sweet mango ay pwede na mash lahat yung ilagay. Eto, gusto ko lang kasi na may texture yung ating tart. Ayan, natunaw na yung ating margarine. So, patayin natin ang apoy at itabi na muna natin ito. So, eto yung magiging molde natin. Kung wala kayong ganito, ay pwede namang gumamit ng mababa na cake pan. Pwedeng ganon. Pwedeng gumamit nung maliliit na for mga tart. Yung parang, boat tart ba yun? Yun, okay. So, ngayon, eto na siya. Ang gagawin lang natin ay i-mold natin siya dito. Okay. So, pero para mas madali, tanggalin natin siya dito. Tapos ay, lagyan natin ng plastic. Pinunit ko lang yung plastic natin para lumaki. Tapos, gamit tayo ng rolling pin. So, mas maganda may plastic para hindi dumikit yung ating dough sa rolling pin. Okay, eto na siya. Na-flatten na natin. Ngayon, balik natin siya. Balik natin yan dyan.
Ayan. Tapos, ayusin natin yung sa gilid. Yung mga excess ay yun ang ilalagay natin sa gilid ng ating pan. Okay, eto na po siya. So, ngayon ay ipiprick lang natin siya gamit yung ating tinidor. And eto na siya. So, ngayon ay lutuin na natin ito. Okay, alam nyo naman na wala akong oven. So, ang gagawin natin ay eto yung bottom ng aking malaking steamer. So, kahit anong kaldero pwede, basta kasya yung ating molde. So, eto yung pinili ko dahil kasya dito yung ating molde. Pero kung yung alam nyo yung kung mga boats or yung maliliit na mold ang gagamitin, pwedeng sa kawali lang. Basta, maglagay ka lang ng mapapatungan. So, eto yung gagawin kong patungan natin. Lagay natin dyan sa loob. Ayan. So, takpan natin yan at lutuin natin for 20 to 25 minutes over low heat. Malalaman mo kung okay na dahil makikita mo yung gilid ng ating shell, humiwalay na siya sa ating molde. At ang kulay niya ay medyo light brown na yan. So ngayon ay ibuhusan natin ang ating palaman. Tapos ay takpan natin at lutuin natin ito for 45 to 50 minutes over low heat. And ayan, eto na siya. Hanguin at palamigin ito at mas maganda na ilagay sa chiller overnight. Okay, eto ay optional. Gagawa tayo ng topping. So, meron tayong mangga dito, naka-dice na medyo malalaki. Ayan. Lagyan natin ng asukal at cornstarch. Buksan natin ang apoy. At lutuin natin ito until hindi na siya starchy. Mamaya makikita nyo kung anong itsura niya. So, dapat lagi ka lang nakahalo. Ayan, papansin mo na magtutubig yan. Pero hindi pa yan, ha? And eto na siya. So, pwede yung tikman kung hindi na siya starchy. Pero mag-ingat dahil ito ay mainit. So, okay na to. Patayin natin ang apoy. Ayan. Ito na siya. So, tatanggalin natin siya sa mold. So, ipo-push up lang natin siya. Ayan. Okay. Ayan. Tapos ay, ilagay na natin yung ating mango topping. Spread lang natin ito evenly. Okay, so tikman na natin. Ayan. Alam nyo kung bakit ako gumawa nito. Naalala ko kasi, papunta din kami ng probinsya noon para sa Pasko ba yun or for New Year. Tapos may kinainan kami and then may dessert. Isa to sa dessert na binibenta. Pagtikim ko, nasarapan talaga. One slice lang yung in-order ko. Tapos natikman ko, nasarapan ako. Gusto ko sanang bumili ng full size at dadalhin ko nga. Pero na-sold out agad. Tapos, sabi ko, sige, pagbalik ko na lang. Pagbalik ko, wala din. Alam mo yung hindi ako makahanap ng mango tart dito sa lugar namin. Kaya sabi ko, ay, gawa tayo ngayon ng mango tart. And yes, masarap din itong gawa ko. Pero, to be honest, huwag ka na maglagay ng mango topping natin. Naglagay lang ako dahil kanina pagkakita ko na para ang lungkot-lungkot naman ng ating mango tart. Yung itsura niya. Pero ay nako, pagtikim mo, ang sarap niya. Ang sarap nung combination. Di ba, pansin nyo yung parang siyang naging, ginawa natin yung parang yama kasi ganoon talaga yung tart. Parang siyang naging yama tapos naglagay tayo ng mangga. Ay, perfect combination. Tapos yung crust natin, ang sarap ng crust natin. Kung ayaw nyo gumawa ng mango tart, pwede na ibang flavor ang ilagay nyo, pero gamitin nyo yung crust. Masarap siya. Yung, meron siyang crunch, hindi siya parang dough, hindi ganun. Talagang,
Tingnan nyo to. Yan, o. Tingnan nyo yan. Oh? Oh, di ba? Naririnig nyo yan? Maganda yung texture at masarap yung ating crust. Ang sarap. Pwedeng-pwede na hindi ka na maglagay ng ating mango topping. Pero kung feel nyo, kasi baka iba tayo ng panlasa. Baka gusto nyo may topping. Pero for me, okay na, wala na yung topping natin. And diba, marami ngayon ang nag-iisip kung ano yung masarap at bagong dessert sa Pasko at New Year. Hindi man siya bago, pero hindi siya common sa mga okasyon. Bihira lang. So, pwede na ito yung gawin nyo. Hindi ko lang alam kung mura ang mangga ngayon dahil in demand ang mangga. So, I'm sure. So, baka nga nagmahal na yung mangga. Pero kung kaya naman sa budget at kung gusto nyo din sa next year na yung, alam nyo yung hindi na season ng paggawa ng mga mango recipe. So, syempre, mababa na din ang price niyan. At kung marami ang mangga, pwede yung gawin to, tapos gawin yung negosyo. Sobrang saya ko dahil nagawa ko na yung mango tart na kine-crave ko. And kung gusto nyo siya i-negosyo, pwede nyo siya i-serve or ibenta per slice or pwedeng whole. Or kung gusto nyo na whole pero maliliit, hanap kayo ng maliliit na ganito. So ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao!